Ang title po ng ating sermon ngayong umaga is God's Formula for Happiness. Ayan. So, along the way, dito po ay maunawaan natin yung power of prayer and its effects on happiness. Na ang prayer ay merong malaking kinalaman sa ating pong happiness. Yun yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay, kasi alam niyo po, excited ako to share itong message na to share with you yung mga na-experience ko rin po personally na pattern of my behavior and my prayer life. Meron siyang connection. Okay, so more specifically, yung connection po to my moods, di ba? Napakalaki po ng effect ng power ng prayer sa happiness natin. Now, ang question is, nagpe-pray ba tayo? Okay, thank you, Lord. Now, sabi ko po sa inyo kanina, gusto ko i-share sa inyo yung pattern ng behavior ko at ng prayer life ko na I notice na every time I pray, nagkakaroon talaga siya ng something inside of me na talagang yung sinasabi natin yung sense of hope, di ba? Na-develop yung sense of confidence, yung sense of security, ano pa, yung sense of course, yung happiness. Kaya napaka-importante po ng prayer life talaga. Kasi sabi nga natin, a prayerless Christian is a powerless Christian. Diba? Kasi meron talagang power talagang prayer sa buhay nating mga Kristiyano, tayong mga nagmamahal sa Panginoon. Now, I notice also na every time I spend time praying, especially, di ba, pag nag-pray ka bago ka matulog sa gabi, paggising mo sa umaga, iba yung pakiramdam eh. Di ba? Meron kang feeling of parang pakiramdam mo, parang ang sarap gumising. Di ba? Refresh, happy, and you are ready to start the day. Yun yung mood. Okay. Now, again, also, na bago ka lumabas ng bahay, pag ikaw din ay nag-pray, di ba, iba rin yung feeling eh. Iba rin yung feeling na meron ding feeling na the same as refresh ka and meron kang yung tinatawag na yung araw mo ay joyous. Alam ko na experience po yan, yung mga nagpe-pray dito, di ba? Before you get out of your house, bago ka mag-work, bago ka pumasok sa school, and then meron ka munang daily quiet time, you pray sa Panginoon, pakiramdam mo, kumpleto yung araw mo eh. Masaya yung araw mo. Meron siyang sense of direction and purpose. Punong-puno siya ng kumpiyansa. Alam niyo yun, pag kayo nagpe-pray, di ba? Pag nag-pray ka, alam mo yung araw mo is confident ka, alam mo yung araw mo, meron siyang hope. Alam mo yung araw mo, meron siyang secured yung araw mo. Merong sense of fulfillment when you pray. Di ba? Kasi alam mo na ano man yung mga haharapin mo ditong araw na to, anumang mga problema na meron ka, anumang mga pagsubok na meron ka, alam mo merong Diyos na nakikinig. At hindi lang siya basta nakikinig, sumasagot din siya sa mga prayers mo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga kanina, di ba, sa prayer gathering, attend po kayo, maririnig nyo doon yung mga testimonies na mga answered prayers. Wow. So, syempre, pag hindi ka naman nag-pray bago ka matulog, di ba, iba din yung pakiramdam. Parang pakiramdam mo is parang paggising mo parang may kulang. Di ba? Ganun din, pagka umalis ka ng bahay at hindi ka rin nakapag-pray, parang kulang din. So, sinishare ko po ito sa inyo para maintindihan ninyo na meron talagang power and effect talaga ang prayer sa life natin. Now, of course, kagaya nyo rin po, ganun din ako.
ay strive for happiness. Sabi ko nga, sino ba dito yung ayaw maging masaya? Pero with plenty of periods, 'di ba, sa buhay natin, nag-iiba-iba talaga yung ano natin, yung mood natin. 'Di ba? Nag-iiba yung periods natin. And human as we are, ginagawa natin ang lahat to maintain happiness and joy. And syempre, hindi lang ganun. Hindi lang para sa sarili natin. Syempre, tinutulungan din natin yung mga ibang tao. Paano rin nila ma-experience yung totoong happiness? Di ba? Yung totoong joy. At dahil nga, sabi ko nga po sa inyo, dahil nga doon, I realize na kailangan maunawaan natin at maintindihan natin, saan ba nang gagaling? Ano ba yung source talaga ng tunay na happiness natin? Kasi church, pag sinabi natin true happiness, yung meron kang feeling na you feel peaceful. Tama? Sino dito yung magsasabi na pagkatapos siya mag-pray, peaceful yung pakiramdam niya? Sino dito yung magsasabi na after you pray, ang pakiramdam mo is you are secured? Di ba, punong-puno ka ng hope? Yung hope na, alam mo na, yung pinag-pray mo, narinig ng Panginoon. And siyempre yung araw mo, punong-puno ka ng confidence. Importante, meron siyang sense of fulfillment ba? Okay. So, now, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lamang yung alam mo, yung effect, dapat alam mo din saan nanggagaling yun. And now, sabi ko nga po sa inyo, then, siyempre, I realize, the standard answer would be yung spending time natin in God's presence. Napaka-importante pala nun. Na hindi lamang basta ka nag-pray, dapat alam mo din na kasama mo yung presensya ng Panginoon. Because church, it leads to happiness. And prayer leads to the so-called peace with God. Alam mo peaceful pagkasama mo ang Panginoon di ba? Pagkasama mo ang Panginoon, alam mo peaceful ka dahil sabi nga ng Bible, if God is with us, who can be against us? So, ako gustong-gusto ko talaga itong message natin ngayon, church. Gustong-gusto ko talaga when religion meets science. Kasi may pag-uusapan din tayo that science proves na nangyayari sa life natin. Okay. Now, sabi nga, kapag ang science daw at ang spiritual ay nag-agree together. So thankfully, there is already a lot of research, okay, into the effects that prayer has on our physical bodies. Ayan. So pag-usapan muna natin yan. Okay. So meron akong trivia sa inyo. Familiar ba kayo with serotonin? Hindi melatonin serotonin. Okay. Itong serotonin, if you're familiar with this, ano ba ang ginagawa nito sa body natin? Ang serotonin is a chemical. It's a chemical. Naturally, ito po ay nagpo-produce sa body natin. At ang tawag po doon ay happy chemical. Okay, serotonin is a happy chemical na naturally nagpo-produce sa body natin. Okay, mostly, ito pong serotonin, nakikita ito doon sa gut natin. Okay, sa bituka natin. But it's also found in our brain. Okay, yung serotonin, nakikita yun sa brain natin. Okay, so it plays a role in our mood. Yun ang role ng serotonin sa katawan natin. Doon siya, meron siyang malaking role sa mood natin. Depende sa mood mo. Okay? So, a lack of serotonin can lead to depression. So, dapat talaga, maraming napoproduce na serotonin sa body natin para hindi tayo nade-depress. Because serotonin influence brain cells related to mood. Okay, may natututunan? Okay, so related to mood. So, science subject muna tayo ngayon. Kasi sabi ko sa inyo, gustong-gusto ko when science meets spiritual. When religion meets science. Okay. So, sabi ni science, okay, ang serotonins ay nakaka-influence yan sa brain cells related sa mood, sexual desire and function, appetite. Pala, pagka naiisip mo na eat all you can, buffet, serotonin nyo nag-i-increase.
Ha? So, tapos, siyempre yung sleep, yung memory, and learning, pag nag-i-increase yung serotonin natin, yun po, doon siya nagfa-function. Okay, temperature regulation and social behavior. Okay, so, that is serotonin. Iwanan natin sandali. Now, another thing, familiar ba kayo with cortisol? Okay, cortisol is an important hormone. Okay, ng isang tao sa katawan natin, and commonly known as stress hormone. Okay, itong cortisol na to, pag sobra naman ito sa katawan mo, naglilid yan sa weight gain. Okay? Naglilid din siya into anxiety and depression. Okay, so syempre, pagka sobra-sobra, too much yung cortisol mo in your body, all things katulad ng anxiety, weight gain, and depression, it will make you unhappy. Kasi sobra yung cortisol mo, kaya yung hormones na yon, naglilid yon para maging malungkot ka. Kaya pala, it's good to say, pag malungkot ang isang tao, alam mo, matindi ang cortisol nito. Di ba? Now, so, though it's difficult to find much research of the effects of prayer on serotonin and cortisol, but it was something na gusto kong i-mention anyway because of the important role they both play in depression and anxiety. Kasi, church, it's true also na marami sa atin dumadaan talaga sa depression and anxiety. At malaki rin pala ang role both nitong hormones na to sa body natin at saka itong happy chemical na to. Okay, so kaya ang sabi ko, pag-usapan na rin natin kasi we are in physical body at ano ang kinalaman nito mga to in our prayer life. So what studies have shown is that serotonin and cortisol is increased through prayer. So pag ikaw pala ay nagpe-pray, okay, yung serotonin mo nag-i-increase. Hindi lang doon sa pagpe-pray, even in religious experiences like worship. Kita mo, pag umaattend ka ng worship, ano ang pakiramdam? Kanina, pagkatapos mo magkumanta, umawit, ano yung pakiramdam mo? Peaceful, di ba? Parang punong-puno ka ng hope kasi yung serotonin nag-increase. Pag umaattend ka ng cell group, di ba? Umaattend ka ng cell group, iba rin, di ba? Yung feeling mo kasi, syempre, you fellowship with one another, di ba? Masaya, nakita mo ang kapatiran. So, yun pala yung mga dahilan. Okay? So, studies shown, serotonin is increased through prayer and religious experience. Syempre, wag naman sobra-sobra ng cortisol. Okay? Now, in fact, meron pong pag-aaral discovered by doctors that meditators, okay, person who meditates, okay, because meditation is prayer. Okay, so, may pag-aaral that nearly 50% reduction, okay, in cortisol levels. Na, ito po, pinag-aralan to, every time a person prays, nagdi-decrease ng 50% yung cortisol sa body natin. O ano ang effect ng cortisol? Anxiety, depression, and weight gain. Okay, now, so maraming mga scientists, kiniklaim nila that cortisol to be public enemy number 1. Kasi nga yun yung mga causes niya eh. Di ba? Yung taong laging takot na takot, mayroon siyang anxiety, may mga panic attacks, di ba? So yung pala yun, nag-i-increase pala yung cortisol. So, maglilid pa yan, hindi lang sa anxiety. Mayroon, nagwe-weight gain. Sabi ko, talaga? Kaya, Lord, kung may kinalaman sa prayer namin ang reduction ng cortisol, ibig sabihin, yung mga tumataba dito, hindi nagpe-pray. Baka kulang lang sa prayer. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Taba-taba ba, nangangayayat? So sabi natin kanina, dahil public enemy number 1 siya, praise God. Because prayer and meditation is always on call, ready to save the day.
So that means if prayer reduces 50% of cortisol, which is responsible for anxiety, depression, and weight gain, pwede nating sabihin na hindi lang pala exercise ang nakakapayat, pati prayer life. Oh, amen? Kasi sabi nga natin, when you pray, nagdi-decrease ang cortisol. So, kaya maganda na bago ka siguro mag-exercise, bago ka tumakbo, bago ka mag-weights, bago ka gumawa ng any activities mo, you pray. Kasi nakakatulong din talaga ang prayer sa pagpapapayat. Interesting, no? Interesting. Kasi sabi ng science Okay. So, ganun din, tingnan nyo, marami ding mga university scientists have also shown that activities like mindfulness. Ito pa isa tingnan nyo. Pinag-aralan din nila na yung pag-iisip sa kapwa have a direct impact on the brain's production of serotonin levels. Every time na meron kang empathy, every time na meron kang compassion, di ba? You do kindness, nag-i-increase yung serotonin levels, yung happy chemical. Kaya pala, sabi ko. Now, it is taught that meditation bats neurons with an array of happy chemicals. At tinutunaw nito yung mga stress hormones natin that leads to low serotonin levels and depression. So ganun din pala yun. Every time na ang tao nagkakaroon ng compassion, empathy with other people, church, nagkikreate siya ng happy chemical sa body natin. At tumutulong din ito para din naman yung bad hormones ay i-melt niya, tunawin niya. So in the end, yung serotonin, replenishing effects works to create a chemical. Okay, yung a chemical environment for the production of new brain cells. What is that? New brain cells making a person or making you a happier and healthier person. Pag nag-i-increase yung serotonin natin, church, yun pala nagiging masayahin ka. Amen? Sabi ni science. So this is probably the most fascinating and amazing and important thing about prayer. It actually affects your brain. So when you pray, it affects your brain. It creates a new brain cells. Okay? At nag-i-increase yung serotonin. Okay? In a way, nag-i-increase din yung serotonin natin at every time na we have compassion and empathy with other people. So hindi ko alam po sa inyo kung familiar kayo with this, pero it's happening really. It's happening. Hindi po siya basta lang pinauso. Meron po talaga, nag-conduct po talaga ng, sabi nga ng masusi, a thorough research about this. Okay. Now, another research na naman, findings as evidence based on brain scans ng tao, sabi po ng mga doktor, pag ang isang tao nagkaroon siya ng regular and spiritual practice or prayer on a daily basis, okay, it reduces stress and anxiety. Even just, kasi ganoon naman ang prayer natin, mga kapatid. Hindi naman ito pahabaan. Hindi porke mahaba ang prayer mo, sinagot ng Lord yung prayer mo o dininig niya. Okay? Alam niyo po yon, marami na tayong tinapik about prayers. Okay. Now, so sabi ng Bible, when a person prays, when a person does spiritual practices, it reduces stress and anxiety. Daily, sabi nga kahit daw 12 minutes lang of it per day may slow down the aging process. Wow! Mukhang hindi mo na kailangan ng mga pampabata. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kaya pala mukhang bata. Amen? Kasi prayerful. Kasi it leads to slowing down the aging process. It reduces, kasi totoo naman talaga.
Pag ang tao ay lagi siyang worried, stress, feeling unsecured, feeling, depressed, laging takot, ano ang nagiging effect nito sa katawan natin? Di ba? Parang nanunuyot. Amen? It's true, di ba? Paano man ito nag-e-effect sa happiness natin? Research suggests that kindness make you happier. You know what's kindness? The definition of kindness is how you treat other people. When you treat other people right, it creates happiness. Amen ba? Amen ba? Naranasan nyo ba yon? Kaya pala, ang sarap-sarap ng pakiramdam pag nakatulong ka sa kapwa mo. Yun pala yung kinikreate niya sa atin. Nagkikreate siya ng happiness. Because there's really a research about this. Sabi nga, sa pag-aaral daw noong 2010, mga social psychologists, gumawa sila ng pag-aaral about participant. Ang goal nila is life satisfaction. Or tinatawag na happiness survey or the feeling of fulfillment or satisfaction. Now, gumawa po sila ng 3 groups. Yung first group, ang sabi nila, ganito, for 10 days, ang gagawin mo ay you just do act of kindness for 10 days every day. That's the first group. And then, yung second group naman, sabi niya, kayo naman, ang gagawin ninyo naman, araw-araw, iba-iba, pero same pa rin, good deeds. Yun ang gagawin nyo. But the third group, 3 group kasi, yung third group, sabi nila, wala kayong gagawin sa loob ng 10 araw. And then they find out, church, yung first group na nag-practice ng kindness and good deed, yung both first and second, those who practice kindness and then yung nag-practice ng good deeds, both experience a significant and roughly equal boost in happiness. Pag-aaral po ito But yung third group na instruction nila, wala kayong gagawin, wala talaga, hindi talaga sumaya. So malaki ang kinalaman ng prayer, malaki ang kinalaman ng compassion, ng empathy, malaki ang kinalaman ng kindness or doing good deeds to others para tayo maging masaya. It feels good. Tama po ba? It feels good. Basta ikaw nakatulong ka, naka-perform ka, kahit na maliit na bagay, it feels good to us. So kahit nga hindi pa, sabi nga doon sa study, hindi pa nga umaabot ng 10 araw, nakaramdam na sila ng kasiyahan. So, if praying increases our compassion and kindness increases our happiness, it only seems to be logical conclusion that prayer increases our happiness. May natututunan. So the effects of prayer on our health and happiness are phenomenal. That is, that when we pray to God, we grow in joy. We grow in confidence while we are better able to overcome. Diba? Ganun yun you are able to overcome yung fear, hatred, anger, and certain changes in our brain happens. We become less anxious and more happy. Gusto nyo ba yon? Yung, alam ko, church, ulitin ko, hindi natin tinatanggi, may problema, may pagsubok, diba? May mga alalahanin, diba? Pero, church, when you pray, we are able to overcome fear. We are able to overcome hatred. And we become less anxious and more happy. Yun ang kinalaman natin. So, lahat ng nasabi natin, lahat ng nabanggit ko, lahat ng narinig nyo, yan ay pinatunayan ng science. Ngayon, tingnan naman natin ang Bible. Bakit sinasabi natin na may connection itong findings and research ng science sa ating spiritual life? Ano ang sinasabi ng Bible? Again, sabi ko nga po sa inyo, ako gusto ko when religion meets science. When science meets spiritual. So, tingnan natin. Number 1,
Let's check the Bible about the power of prayer and its effect on happiness. First part, open your Bible in book of Philippians chapter 4 verse 6. In New Living Translation says, don't worry about anything. Take note of the word worry. Nababasa niyo ba? Don't worry about anything. Yan po yung first part natin. Stop tayo doon. Let's stop there. Take note the word worry. Worry is the opposite of happiness. Tama ba? Pag ikaw ay worried, pag nag-aalala ka, I'm sure hindi ka masaya. Hindi ka lang sa hindi masaya, takot ka din. Pumapasok diyan yung mga panic attacks. Tama ba? Kasi worried ka eh. Di ka makatulog, di ba? Nagigising ka na madaling araw, naiiyak ka mag-isa, worried ka eh. Amen. And really, worrying or worriness is the opposite of happiness. Because worry kills happiness. Mga joy killers yan eh. But praise God, binigyan niya tayo ng formula for happiness. Sabi dito sa binasa natin, instead, di ba? Sabi, do not worry about anything. Instead, pray about everything. So sabi ka doon, sabi ng Bible, kung ipaparaphrase natin ito, huwag ka mag-alala, kahit ano, huwag mong pag-alalahanan. Sabi ka doon, instead, mag-pray ka na lang. Mag-pray ka na lang. Ba't ka nag-aalala? Mag-pray ka. Amen ba yon? Pray about everything and tell God what you need. Grabe. It's an invitation, church. Every time you worry, God invites us to come to Him and pray. And tell God what we need. Pag yung word na need dito, ibig sabihin ito yung mga priorities natin, ha? Iba kasi yung wants sa needs. Ang mga needs natin, yun yung priority natin, yung pagkain natin sa araw-araw, di ba? Clothing natin, shelter natin, yan mga ano natin, yan yung mga needs natin. Siyempre, yung iPhone 16, mga wants yan. Tama? I hope na intindihan ninyo yung pagkakaiba ng needs saka wants. Amen? Yung needs, priorities natin yan eh. Instead, pray about everything. Tell God what your priorities. And thank Him for all He has done. So, sabi dito, don't worry about anything, instead pray about everything. Therefore, kaya pala, very seldom na meron akong kilalang tao na prayerful na habitually unhappy. Pag sinabi kong habitually, mas marami yung panahon na masaya siya kaysa malungkot. Amen ba? So malalaman mo pala pag ang tao ay happy, prayerful. Kasi, church, alam niya na meron siyang prayer life that takes everything to the Lord. Di ba? Meron siyang prayer life na dinadala niya sa Panginoon yung kanyang mga concerns. Worried ka nga eh. So, anong gagawin mo? Kahit itulog mo yan, paggising mo, worried ka pa rin. Tama. Sabi nga, di ba, kahit na maglasing ka, paggising mo, hangover lang yan. Pero hindi na solusyonan yung problema mo. Hindi nagkaroon ng sense of hope and confidence na merong Diyos na nakinig at isang araw, one day, sasagot sa mga prayers mo. So people who have strong prayer lives takes everything to the Lord. Their problems, their concerns, their needs, and desires. At ito yung sinasabi natin, ibinigay ko na lang sa Panginoon lahat. Tama. Kaya pala sabi ng Bible, cast all your cares. Di ba? Ipasa mo kay Lord. Kung meron ka mga worries, pasa mo kay Lord. Because He cares. Kaya sabi ko, bihira akong makakita ng taong prayerful na malungkutin. Kaya yung prayer partner ministry namin, papalitan na namin ng The Happy Ministry. Amen? Amen ba? Yes, amen. Kaya pala may mga churches sa pag pumasok ka, bawal ang
nakasimangot. Kasi if you're a Christian, you're a child of God, and you're prayerful, yes, may problema, may pagsubok. Pero sabi nga, it overcomes everything. Di ba? Hatred, anger, because you pray. Alam mo kasi when you pray, pinapasa mo sa Panginoon yung mga needs mo. Tell God what you need. When you pray, naniniwala ka sa sarili mo that you are limited and you're approaching the unlimited God. Amen? So, kaya join na kayo sa prayer ministry. Gusto nyo maging masaya? Gusto nyo maging masaya? Join na kayo. Nangangailangan po kami ng prayer partner ministry. Kaya ito ay papalitan na namin the Happy Ministry. Amen? Para malungkot ata. Kakasabi ko lang na happy ministry tayo eh. Amen. Happy ministry. When you pray, you're happy. Di ba yung pagkatapos mag-pray, meron ka, parang sarap ng pakiramdam mo. Parang, yung shalom na tinatawag, di ba? Yung completeness. Alam ko na marami talagang battles. Alam ko maraming mga obstacles. Alam ko maraming mga pagsubok itong araw na to. Pero ibinigay ko na kay Lord eh. Alam ko, bahala na si Lord doon. Gagawin ko na lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Kasi it's hard to be happy without prayer. Without trusting that God is in control. Church, mahirapan ka maging masaya kung walang prayer life. So in Philippians 4:6, nakita natin dito, we've been lacking at God's formula for happiness. We learned the first part, don't worry about anything. So every time you start to worry, you should stop and turn the worry into a prayer. If you prayed about everything na worry mo about, church, malilesen. Maniwala po kayo sa akin, malilesen yung pag-aalala mo. Kasi sa totoo lang, worry won't change anything. Pag nag-alala ka, di ba sabi ng Matthew, di ba, ng Book of Matthew, pag nag-alala ka ba, may mangyayari bang pagbabago? Hindi nga niya madadagdagan ng buhay mo eh. Sa totoo lang, mababawasan pa nga. Mamamadali ka. Mapapabilis ka. Pagkaalala ka ng alala, sa totoo lang. Di ba? So, worry won't change anything, but prayer can change everything. So, God wants us and you to pray and tell Him what you need. Okay, what you need means priority. Kasi alam niyo po, naghihintay lang naman ng Panginoon na ibigay sa atin yung mga needs natin eh. Nga lang, gusto lang naman, kaya lang naman tayo nagpipray, nagsasabi sa Kanya, gusto din niya marinig, ano ba yung importante sa'yo? Ano ba yung mga priorities mo? Alam mo ba, praying test your priorities? Praying test your priorities. Sa totoo lang, tingnan mo yung prayer life mo. Yung mga pinagpipray mo, yun yung importante sa'yo. Kasi if it's not worth praying, then it's not your priority. Or it isn't a priority. Di ba kaya ka nagpipray kasi yun yung gusto mo, yun yung needs mo, yun yung wants mo. Di ba? Importante sa'yo, priority mo yun. At gusto mo malaman kung ano importante sa'yo? It's whatever you worry about most. Sige, tingnan mo, ano yung importante sa'yo, kung ano yung pinag-aalala mo. Pinag-aalala mo, ay, malapit na naman yung mga bayaran. Andiyan na nakikita ko na si Judith. Di ba? Ano pa? Nako, yan na. Ano ba? Ano mga bayaran, mga pangangailangan natin, mga needs natin. So doon mo malalaman kung ano importante sa'yo and then you start to worry. Because worry tells you what's important in your life. If you worry about it, it's important. If you don't worry about it, either, kung di ka na nag-aalala, either na naipasa mo na kay Lord yan, or it's not important to you. Kaya hindi mo ina-ask kasi hindi naman importante sa iyo eh. Tama. At sabi mo pa nga sarili mo, kaya ko na to. Yan, pag-usapan natin mamaya. Sabi mo, kaya ko na to, hindi ko na kailangan si Lord dito. So, church, if it's important to you, you worry about it. Sabi ng Matthew chapter 6, 32 to 33, these things dominates the thoughts of unbelievers. So, ibig sabihin pala, if a person worries about basic needs or your needs,
Sabi niya, ito yung laging na pinag-aalala, ito yung laging nasa isip ng mga hindi mananampalataya. Ikaw, you're a believer. Anak ka ng Diyos. Di ba? Kristiyano ka. Sabi ng Bible, these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Okay? So, sabi ng Bible, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Pero dito sa huli, binigyan niya tayo dito again ng another formula. The formula, sabi ka nun, yes, alam ko yung mga pinag-aalalahan mo. Alam ko yung mga needs mo. Pero ang sabi ng Bible, ganito gawin mo. This is the formula. Seek the kingdom of God above all else. Unahin mo ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At lahat yan, all these things, mga nagdo-dominate ng thoughts mo, mga pinag-aalalahan mo, all these things shall be given unto you. Nagets nyo? Nagbigay ang Lord ng formula sa mga worries natin. Ang sabi niya, kailangan mo lang ayusin yung priorities mo. Nga lang, alam nyo ba sa totoo, kaya hindi natin magawa itong command na to ng Panginoon. At hindi natin ma-experience yung promise, yung reward ng Panginoon kasi takot tayo. Natatakot tayo. Alam mo yung word. Alam mo yung word. Alam mo yung pangako. Alam mo yung reward ng Panginoon. Pero natatakot kang panghawakan kung magiging totoo nga ba talaga to sa buhay mo. Tama. Sabi ng Matthew 6:33, unahin ko daw siya nang bahala sa pangangailangan ko. Pero paano yun kung hindi mangyari? Natatakot tayo, di ba? So, church, pag nasimula ka ng matakot, simula ka ng mag-doubt, maniwala po kayo sa akin, then doon na mag-start yung you being unhappy. Isimula na dyan yung mga worries mo, anxieties mo, di ba? Kasi nga, sinasarili mo eh. But when your priorities are right, God's answer is yes. Ano sabi ng 1 John 5:14? If we ask anything, di ba? Ginawa mo na nga yung formula ng Lord. Ginawa mo na nga yung command niya. Sinabi niya nga, sige, pag inuna mo ako, ako bahala sa'yo. Naka-experience na ba kayo ng ganong salita na meron nagsabi sa'yo, sige, kunin mo anong gusto mo dyan, ako bahala. Uy. Di ba? Kunyari, pumasok ka sa supermarket, mag-grocery ka, biglang meron lumapit sa'yo, hindi mo naman kilala. Kunin mo anong gusto mo. O, ano pakiramdam? Kunin mo anong gusto mo. Bayaran mo lang. Hindi, ako magbabayad. Iba yung feeling, di ba? Meron kang yung sense ng parang confidence, uy, di ba? Ang sabi ng Bible, if we ask anything according to His will, doon siya nakikinig. Doon siya nakikinig. Yun ang pinakikinggan niyang panalangin. Yung mga hinihingi natin, siyempre na naayon sa kalooban niya. Diba? Maaari siguro sinasabi mo, Pastor, ang tagal ko na nga naghihintay ng kasagutan ng Panginoon dito sa prayer ko na to eh. Ikaw ba talaga naghihintay? O si Lord ang naghihintay sa'yo? Maybe He just want to test your priorities. Baka naman yung mga hinihingi mo ay hindi mo naman yan talaga priorities. Hindi naman talaga yan yung needs mo. Alam mo ba bakit nade-delay sometimes ang prayer? Tingnan nyo ha. Kaya minsan nade-delay ang prayer, isa sa mga dahilan yan kasi hindi mo naman talaga kailangan yan. Tita mo, after 1 month, nagbago yung gusto mo. Diba? Dati gusto mo pink, ngayon, after 1 month, gusto mo red na. Nagbabago, di ba? Kaya ang gusto ng Lord talaga, sa simula pa lang, alam mo na kung anong gusto mo. At yun ang hingin mo sa Kanya. Kasi sabi niya, according to His will, He hears us if we ask anything. So tinitest ng Lord sometimes yung priorities natin. He wants to know what's most important sa life natin before He gives you an answer. Ang sabi kasi, tinan mo ha, kasi magiging sinungaling ang Diyos. Ang sabi ng Psalms 84:11, the Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Church, ano ibig sabihin nito? Hindi niya i-hold back any of His goodness. Yung mga blessing na yan, ayaw niyang i-keep sa Kanya yan. Gusto niya nga, sabi niya, ayoko i-keep sa akin to, kailangan to mag-manifest doon sa mga gumagawa ng tama, doon sa mga nananalangin. Hindi niya withhold. So, kung natatagalan, nade-delay yung answered prayers, mukhang kailangan mong balikan yung prayer mo.
Kung ang kailangan mong balikan. Church, anything you ask according to His will, He hears and He listens and He answers. Okay, so that was the first part. Ano yung first part? Do not worry about anything. The second part is, ng Philippians 4:6 is, pray about everything. Tell God what you need. So ano ibig sabihin nito? Mapapansin nyo dito sa praise ng itong passage na to, mapapansin nyo, hindi sinabi dito that pray only about big things. Ay, sabi nga, pray about everything. Ibig sabihin nito, big things or even little things. Diba? Kasi minsan, nagdadalawang isip po tayo mag-pray ng even yung little things. Diba? Ang hinihingi lang natin kay Lord yung mga big things. Sabi ng scripture, pray about everything, not just some things or about some things. Kasi sabi nila, pastor, kasi alam mo naman, maliit na bagay lang to, di ba? Masyado nang busy si Lord sa pag-create ng universe. Masyado na siyang busy, ang dami niya nang inaasikaso. He's a busy God. Busy siya sa mga big things. No, church, hindi po siya busy at hindi siya busy sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi busy sa'yo si Lord. Amen? Kasi baka ma-insulto si Lord sa mga prayer request ko eh. Baka ang gusto lang ni Lord yung mga malalaking bagay, not the small things. Well, church, sa totoo lang, sa prayer, wala namang malaki, maliit kay Lord eh. Kahit tingin mo malaki yan, maliit pa rin kay Lord yan. Basic yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, basic yan kay Lord. He's not too busy for you. He's not too busy for your needs. He's not too busy for your problems. Because an infinite God can be interested in an infinite number of things, all at the same time. He's God. Paano yun, pastor? I don't know, but He's God. He can do it for you. Ibig sabihin, church, sabi natin, pray about everything. You can even talk to God about everything in your life. You can talk to Him about your relationship. You can talk to God about your health. You can talk to God about your work, your school, your hobbies, everything. Amen. And sabi nga, it's been said, you'll never be wrong if you pray. You'll never be wrong if you pray. If you want to be happy, Philippians 4:6 says, don't worry about anything. Instead, pray about everything and tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen? So, gusto niyo maging happy? Pray. Talk to God. Now, meron tayong konting exercise dito. Personally, church, sa inyo pong kinaupuan, on scale of 1 to 10, paano mo i-rate yung prayer life mo? Pastor, be honest. Honest pa no? 2? 2. So kung mababa yung rate mo, church, ano sa palagay mo yung kailangan mong gawin to change and make your prayer increase? The number. Ano kailangan mong gawin? Kasi alam nyo ba, sabi ng Matthew 7:2, with the measure you use, it will be measured back to you. If your prayer increase, your happiness will increase. Because that's the measure. Ang measure mo, 2 lang yung prayer mo. Tapos gusto mo, 100 yung happiness mo. Tama. Increase mo prayer life mo, church. Maniwala po kayo, increase mo prayer life mo. Kung sa school nga, di ba, 75 ang passing eh. O yung prayer, pasado ba yung prayer life natin? Tapos sa tanong ng katabi mo, pasado ba yung prayer life mo? Yan, di ba? Pasado ba? So, that's number 1 exercise. That's the number 1 question. And number 2, what things are you hesitant to bring to God in prayer? Pastor, kasi yung mga malilit na bagay, hindi ko na dinadala kay Lord. Wala namang maliit, wala namang malaki kay Lord. Diba? Wala nga imposible kay Lord. Lahat posible. Amen. Wala imposible kay Lord. Ulitin ko, basic yan lahat kay Lord. Basic yan, basic. And number 3, what kind of connection do you see between happiness and prayer? May naiintindihan po ba kayo ngayong umaga?
connection ng prayer life sa happiness natin. Amen? May natutunan po tayo. And of course, think about how you feel after you pray. Totoo nga ba? Totoo nga ba na merong sense of security, merong sense of hope, masaya pakiramdam mo, di ba? Maganda yung mood mo, nagkakaroon ka ng confidence, di ba, after you pray. Totoo nga ba? So, dapat madalas mo itong gawin. Kasi, church, by their fruit, you will know them. Kung ano yung bunga, doon mo malalaman kung tama yung ginagawa mo. Kung ang bunga nito ay nagiging masaya ka, nag-grow ka spiritually, nabibit na overcome mo yung fear, di ba? Nagiging hopeful ka, then, tuloy mo. Kung pangit ang resulta, huwag mong tuloy. By their fruit, you will know them. So far, naniniwala ba kayo that prayer is really important? Because prayer improves mental and physical health and fosters a sense of gratitude. Yun eh. Kaya ka nagpe-pray kasi, Lord, hindi ko kaya. At salamat. Salamat. At nagbibigay siya ng true happiness by incorporating prayer and reflection into daily life. Individuals can enhance their well-being, cultivate a sense of purpose, and experience lasting gratitude. So yung connection talaga between happiness and prayer lies in the sense of peace, comfort, and gratitude that many people experience when engaging in prayer. Alam niyo po, maraming mga tao talagang ginagawa nila, they strive hard. Nagbabayad sila ng mahal para lang maging masaya. Tayo, libre. Di ba? Magpe-pray ka. Di ba? I-experience mo yung presensya ng Panginoon. Di ba? Many people experience when engaging in prayer which contribute to a feeling of overall well-being. Hindi lang physical, ganun din spiritual. Di ba? And then, siyempre, yung happiness na sinasabi natin, by allowing individuals to connect with a higher power, reflect on their lives, and express thanks, prayer can foster a positive mindset and reduce stress. Totoo yun ako. Every time I pray, kahit pag na-stress na ako talagang, I just pray. And then mamaya-maya, thank you Lord kasi alam ko, Lord, na narinig mo yung aking request. At Lord, confident ako na, Lord, sumagot ka sa mga panalangin ko. And it ultimately leading to increased happiness. Maraming tao, sabi ko nga po sa inyo kanina, talagang ginagawa nila lahat, paraan. Gumagastos ng malaki. Pero prayer, libre. Diba? Libre. Yung ating monthly prayer gathering, hindi lang libre yung pag-attend, libre pa breakfast. Saan ka pa? Tama? So, sabi mo sa katabi mo, itong month ng March, attend na tayo ng prayer gathering. Okay? Para ma-experience natin yung environment and atmosphere ng happiness ng Victory of Christ Church. Amen? Amen ba yun? Kaya pala, sabi ko, bihira ako makakilala ng taong prayerful na habitually unhappy. Ano siya overcomer Overcomer kasi alam niya meron siyang may prayer life siya Amen? Kaya happy ministry, attend na kayo. May mga nagpalista na, may mga 1,000 na ata nagpalista, no? Amen. All over the world. Amen. Pero we encourage you, we invite you to join us. Alam mo, baka yan ang calling mo. Ang calling mo pala ay magpasaya. Because when you pray, the sense of empathy and compassion and kindness, church, it increases and it develops happiness. It creates an atmosphere, an environment of happiness. Amen? Kaya pala gustong-gusto ni Jesus mag-pray. Gustong-gusto niya yung nasa presensya siya ng Father. Because worriness is the opposite of happiness. Kaya sabi ko, pag nagsisimula ka na mag-worry, stop and turn your worries into prayer. Pray ka.
Tingnan mo yung katabi mo. But before we end, tingnan mo yung katabi mo. Okay. Narinig mo. Sabi mo, narinig mo. Lagi kang magpe-pray. Kasi gusto ni Lord, happy ka. Amen? Gusto ni Lord, happy ka. Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Amen. So, when we are in the presence of God, when you pray, even when you worship, of course, when you're in the presence of God, church, yung serotonin mo nag-i-increase. Nagke-create siya ng happy chemical. Amen? Yung mga problema mo, nakakalimutan mo. Di ba? Nakakalimutan mo yon kasi alam mo, meron kang hope kay Lord.